I trusted you! Sambit ko habang ang mga mata ay nakatuon kay Henry. Bumangon siya at pinunasan ng dugo sa gilid ng labi. He didn't try to defend himself. Tinanggap lang niya ang bawat suntok at sipang ibinato ko sa kanya. I'm sorry. Bago pa man niya natapos ang sasabihin ay muli ko siyang sinuntok. Muli siyang tumumba sa sahig at namilipit sa sakit. Sorry. Sinira mo buhay namin. Ang pamilya na taong kumubkob sa'yo. My breathing becomes extremely rough. Bawat himaymay ng aking katawan ay walang gusto kundi saktan siya. I wanted to destroy him at iparamdam sa kanya ang lahat ng sakit na nararamdaman ko ngayon. But I also knew he has no one. Wala na siyang mga magulang. Kami ang pamilya niya, ang kumupkop sa kanya. Bilang tulong ni Daddy dahil isa ang ama niya sa bumuo ng Click-It. I despise him, but I can't help but feel sorry for him. Hindi ko lubos maisip kung paanong nagawa niya kaming lokohin. Pinagkatiwalaan kita. Itinuring kitang kapatid. Galit na ani ko. Nanatili lang siyang nakatungo. Hindi lang ang pamilya namin ang sinira mo. Sinira mo buhay ni Aliyah. She was the victim of false accusations. Dahil sa'yo. Paano mong nagawa yun sa kanya? At sa akin? Mas lalong umahon ang galit ko. Muli ko siyang hinablot ngunit maaga si Mommy sa pagpigil sa akin. Josh! Josh anak, tama na! Pakausap niya sa kasinulipan si Henry na noon ay nakalugmok pa rin sa sahig. Alam na niya ang katotohanan. Kanina ibuong tapang na inamin ni Henry ang lahat sa amin. Kasabwat siya sa panluloko sa amin ni Tito Alvaro. Maliban sa pagpatay kay Daddy, alam kong tulad ko ay labis na nasasaktan si Mommy sa mga nalaman, especially because of Dad's betrayal. I'll see to it that you will rot in jail! Banta ko kay Henry. Lumapit na rin ang driver ko at ang mga pulis para pigilan ako sa planong muling pagsugod sa kanya. Ilang oras na lang ay sisikat na muli ang araw. I feel so tired pero ayaw akong pagpahingahin ng utak ko. I'm having trouble processing everything that happened. I understand. Alam kong walang kapatawaran na ginawa ko. Nagpadala ako sa mga sinabi ni Tito Alvaro. Hindi ko naman inakalang ahantong sa ganito. Sagot ni Henry. Hindi ko inaasahan na mawawala sa Tito Santiago. Nabasag na ang boses niya. Namataan ko ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi at naikuyom ko ang kamao. Wala siyang karapatang magluksa. Josh, hindi ko ginustong mantong sa ganito ang lahat. Hindi ko ginustong mawala sa Tito Santiago. At ngayon naging sa Tita Mercedes. Puno ng pagsisising sabi niya. He burst into tears. Ngayon ko lang siya nakitang ganito. Nawala lahat ng tapang niya. He deserves to live the rest of his lives in regret. Hindi na maibabalik ang buhay na nawala kahit paanong pagsasisi mo. Bigla ay singit ni Ate Ramona sa usapan. Bakas ang matinding puot niya para kay Henry. Wala na si Dad. Wala na si Tita Mercedes. Ano bang kasalanan namin sa'yo? Akala ko'y pamilya ang turing mo sa amin. You're supposed to protect our family, our friendship. Kung itinuwid mo na lang sana si Tito Alvaro, Ate Ramona. Alam kong may kasalanan ako, oo. Malaki ang kasalanan ko kung bakit nangyari ito at handa kong pagbayaran lahat ng iyon. But it's not fair to put all the blame on me. Pagtatanggol ni Henry sa sarili. Pinigil ko ang sariling muli siyang sugurin. What do you mean, Henry? Kung hindi nangyari ang pag-trader niyo sa Click-It, hindi sana lalaki ang gulo. Inagrabyado ka ba namin, ha? Naging unfair ba kami sa'yo? May mga pagkukulang si Dad pero naging maalwan ang buhay mo dahil sa kanya. Galit na sabi ni Ate Ramona. Tama na! Tama na, please! Huwag na kayong magsumbatan! Pigil sa amin ni Mommy. Nakahawak siya sa dibdib niya dahilan para makaramdam ako ng kaba. Pumagitna siya sa aming apat. Nang matahimik kami nanghihina siyang napaupo sa sahig. Tulad ko ay mababakas ng labis na pagod sa mga mata niya. Ngayon ako nakaramdam ng higit na awa sa kanya. Sinubukan ko siyang hawakan ngunit umiwas siya. Sukong-suko na ako. Gusto ko na lang din mamatay. Natigilan kami lahat sa sinabi niya. Mom, huwag na sabihin yan. Umiiyak na saway sa kanya ni Isabel.
Nakatitig lang ako kay Mommy. Alam kong higit na masakit para sa kanya ang mga nalaman. Naniwala siyang kasangga niya si Tito Alvaro, na kaibigan niya si Tita Mercedes at lalong higit ay umasa siya sa pagmamahal ni Daddy. Buong buhay niya ay wala siyang ginawa kundi mahalin si Daddy. Kay Daddy lang nakatuon ang mga mata niya. Yet, the one thing she wanted most, her dad's love, was something she never received. Ilang taon na nga ba siyang nagtitiis at naghihintay? Sa Santiago ang punot-dulo na lahat ng ito. Maya-maya ay sambit niya. Makasalungkot sa mga mata niya. Napatuwid ako ng tayo. Hindi rin ako makapagsalita. Alam kong mahal na mahal ni Mommy si Daddy. Hindi niya kayang pagsalitaan ito ng masama. Perhaps she felt deep pain this time at namulat siya sa katotohanan. Ayoko nang maging bulag sa mga pagkakamali ng daddy niyo. Kung hindi siya nagpabaya, kung hindi sana siya nagpakalunod sa mga makamundong bagay, sana ay hindi nangyari lahat ng ito. Sana ay hindi nagkaganito. Hindi ko na rin kilala ang sarili ko. Nanginginig ang boses niya. Sinulyapan niya kami at matamang tinitigan. Totoo ang pagkakaibigan na ibinigay ni Alvaro sa atin. Hindi ko sinasabing mabuti siyang tao. Galit ako sa kanya. Walang mabuting tao ang makakagawang kumitin ng buhay. But it was your dad's fault too. Look what he did. He had an affair with his best friend's wife. Please understand that he is not a hero. Oo, mahal niya kayong mga anak niya kaya sinusubukan niyang isalba ang Click It. Sinusubukan niyang bumawi but it was too late. He couldn't fix the mess he made. Mas lalong lumakas ang mga hikbi ni Mommy. Walang makapagsalita sa amin tatlo. Napakasakit man ngunit alam na naming totoo ang mga sinasabi ni Mommy. You should still attend his funeral and show respect for him. Because he's your father. Kahit sobrang nakakagalit ang ginawa niya, galit ako sa kanya dahil ang sakit. Ang sakit-sakit na. Pero wala na akong magagawa. Wala na siya dito. Hindi ko na siya matatanong kung bakit niya nagawa sa akin to. Bakit si Mercedes? Ano bang mali sa akin? Siguro nga ay may kulang sa akin na nahanap niya sa iba. Napakasakit ang maiwang mag-isa at wala man lang siyang paliwanag. Sunod-sunod ang pagpatak ng mga luha niya. Lumakas din ang mga hikbi nila Ate Ramona at Isabel sa tabi ko. Mom. Usal ni Ate Ramona. Naupo siya sa kaniyakap si Mommy. Ganoon din ang ginawa namin ni Isabella. Hindi ko alam kung ilang minuto kaming nanatiling magkakayakap. We just hug each other, trying to mend our mom's broken heart. Maya-maya ay kumala siya sa amin sa katinignan si Henry. Henry, you understand the consequences of your actions, right? Tanong niya. Tumango si Henry. Bakas ang lungkod sa kanyang mga mata. Naiintindihan ko po. Iniwasan kong tingnan siya. The cops approached and escorted him. My heart is breaking even more. I had just lost my father and now I've also lost a brother and a friend. But I'm not sure if I could forgive him or if I could ever trust him again. Dapat lang na pagbayaran niya lahat ng kasalanan niya. Sino pong kamag-anak dito ni Aliyah? Nalingunan ko ang doktor ni Aliyah na siyang nagtanong. Agad kong sinulyapan ang kwarto na nilabasan niya. Kami po, Doc. Kamusta na po siya? Si Mommy ang sumagot sa tanong ng doktor. Okay naman na po siya. Malayo na siya sa panganib. Inoobserbahan siya sa recovery room. Nakangiting sagot ng doktora. Nakahinga ako ng maluwag sa narinig. Sa wakas ay mapapanatag na ako. Marami pang itinanong si Mommy sa doktor. Pinanood ko siya habang kinakausap niya ito. Malaki ipinagbago niya buhat nung ipaalam ko sa kanyang naghiwalay kami ni Melody at bala kong ligawan muli sa Aliyah. She respects my decision as she always has. Noon ay ramdam ko ang pag-aalilangan niya kay Aliyah ngunit tinanggap niya ang relasyon namin. Gayunpaman ay naramdaman ni Aliyah na hindi siya lubos na tanggap ni Mommy at naiipit ako sa kanilang dalawa.
Even now, hindi ko alam kung mababago pa ba ang sitwasyon namin, lalo na ngayong nalaman na ng lahat na inosente si Aliyah. Josh, untag sa akin ni Mommy. Halata ang pagkailang niya nang sulyapan ako. Yes, Mom. Humugot muna siya ng hininga bago nagsalita. Alam na natin ang totoo ngayon. Napakalaki ng kasalanan namin kay Aliyah. Simula niya, bakas ang labis na pagsisisi sa mukha niya. Sinulyapan din niya sina Ate Ramona at Isabella. Alam niyo na ang dapat natin gawin. Hihingi tayo ng tawad sa kanya. Tumango naman ang dalawa bilang pagsang-ayon. Naintindihan ko kung ayaw na kami pakaharapan ni Aliyah nitong mga nakaraang buwan. Labis ang tanis niyang pasakit dahil sa atin. Nadamay siya sa problema ng ating pamilya. For years, inisip niyang may mali sa kanya. But the truth is that we are the ones who have brought chaos into her life. Maghihintay ako hanggang sa mapatawad niya kami. Don't worry, Mom. Kilala ko sa Aliyah. I'm sure she will forgive you. Kakausapin ko siya. Ayusin ko ang lahat na dapat ayusin. Mga anak, alam kong may kasalanan din ako sa inyo. Maaring huli na pero magmula ngayon, itutuon ko na lang ang lahat ng atensyon ko sa inyo. Sa inyong mga anak ko. Muling nabasag ang boses niya at mumalong ang mga luha sa kanyang mga mata. Ang laki ng pagkukulang ko sa inyo. Ramdam ko naman na halos ayaw niyo na akong uwian dahil pulos sinanakit at reklamo lang ang naririnig niyo sa akin. Masyado na akong nilamon ng sakit dahil sa sitwasyon namin ng daddy niyo. Hindi ko napansin na nagbago ako. Na iba ang pananaw ko sa buhay at nalimutan ko na may mga anak ko na nangangailangan ng gabay. Patawarin niyo sana ako. Patawarin niyo din ako. Parang dinurog ang puso ko habang pinagmamasdan si Mommy. Mom, you don't have to say sorry. Inabot ko siya at niyakap ng mahigpit. I don't want to lose her. I don't want her to be consumed by regret and pain. Kanina pa niya sinisisi ang sarili sa mga nangyari. I'm sorry, Mom. Magiging maayos din ang lahat. Magsisimula tayong muli. I'm sorry kung iniwan kita noon. Maging ako ay tumulo na ang luha. Now, I'm feeling guilty. Alam kong totoo ang sinabi niya. Umiwas na ako sa kanya. Napagod ako sa mga reklamo niya tungkol kay Dad. Aaminin ko din na sinisisi ko siya sa paghiwalay namin ni Aliyah pero hindi ko iyon sinabi sa kanya. Kaya imbes na samahan ay iniwanan ko siyang mag-isa. Alam kong nalulungkot siya pero tinikis ko siya. Iniwan namin siya sa gitna ng kalungkutan niya. And I thought I am a good son. Ngayon ko lang napagtanto ang mga pagkukulang ko. Naramdaman ko ang paghigpit ng yakap niya sa akin habang umiiyak. We'll fix this, Mom. Magsisimula tayong muli. Pangako ko. Kailangan kong tatagan. Kailangan kong laksan. Hindi lang para sa mag-ina ko kundi para kay Mommy at sa mga kapatid ko. Pangakong aayusin ko ang lahat. Itatama ko lahat ng mga pagkakamali. I'm just hoping Aliyah will give my family another chance. Aliyah's POV. Nagising ako na nasa isang tahimik na silid na ako, payapa at walang gulo. Ngunit sa kabila noon ay bumabalik sa aking alaala ang mga nangyari noong nakaraang gabi. Ang pagtutok sa akin ng baril ni Alvaro, ang pakikipagbuno ni Josh dito at ang pagbaril nito kay Mercedes. Natatandaan ko pa nang isakay ako sa isang sasakyan para dalhin sa ospital. Hindi ko noon kontrolado ang panginginig ng aking katawan. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong nakagat ang aking dila at pakiramdam ko ay mababali ang aking mga ugat sa katawan. That is the first time something like that has happened to me. Hindi ko kontrolado ang aking sariling katawan at kung ano-ano na ang pumapasok sa aking isip. Parang isang masamang panaginip ang lahat. Kahit ngayon na alam kong ligtas na ako ay nakakaramdam pa rin ako ng takot. Aliyah? What's wrong? Narinig ko ang boses ni Josh. Noon ko lang napansin na nakaupo pala siya sa tabi ko. Magulo ang kanyang buhok at halatang kagigising lang niya. Napansin ko din ang kamay niya na mahigpit na nakahawak sa braso ko. Naunawaan niyang nais kong maupo kung kaya may pinihit siya sa kama para matulungan akong makaayos ng pwesto. Are you okay?
May nararamdaman ka bang masakit? Do you want me to call the nurses? Nag-aalalang tanong niya. Agad na nangilid ang mga luha ko nang mapagmasdan ang kanyang mukha. He also has bruises on his face and arms. Lalo naman tumindi ang pag-aalala niya pagkakitang umiiyak ako. I'm fine. Sambit ko para mawala na ang pag-aalala niya. Saglit niya akong tinitigan pagkatapos ay pinunasan ang mga luha ko. Then why are you crying? Masuyong tanong niya. Natatakot ako. Pag-amin ko. Tinitigan ko siya sa mga mata. Josh, I love you. Sambit ko. Batid kong nagulat siya sa sinabi ko pero gusto ko iyong sabihin sa kanya kagabi pa. Kagabi? Akala ko'y mamamatay na ako at wala akong ibang iniisip kundi ikaw at si John. Gusto kong malaman niyo na mahal ko kayo. Na kahit sa huling pagkakataon ay may paalam ko sa'yo na mahal kita. Pumiyok na ang boses ko at nagpatakan ng aking mga luha. Noon siya tumayo pagkatapos ay niyakap ako ng mahigpit. Shh! You're safe now. I'm sorry, Aliyah. I'm sorry. Hindi na mauulit ito. I promise. I love you. Dumako ang kamay niya sa likod ko at marahang hinaplos iyon. Naramdaman ko din ang paglapat ng labi niya sa aking noo. His voice is soothing and I can hear his heartbeat. For some reason, being around him always helps me calm down. Only him has the ability to calm me down, despite the various emotions I'm currently experiencing. Tiningala ko siya at sinalubong ako ng kanyang mga matang titig na titig sa akin. Ano na nangyari? Si Tito Alvaro mo, asa na siya? Nandito siya at nagpapagaling. But don't worry, may bantay siyang mga pulis. Sagot niya. Napansin ko ang pagdaan ng galit at lungkot sa mga mata niya. Nakakulong si Henry. Napatitig ako sa kanya. Alam ko kung gaano kaimportante sa kanya si Henry. Halos magkapatid na ang turing nila sa isa't isa. He deceived us, Aliyah. I cannot trust him again. I'm not sure if I could forgive him. Nakaramdam ako ng lungkot at awa para sa kanya. Kahit hindi niya sabihin ay alam kong nasasaktan din siya. How's your wound? Masakit pa ba? Pagkuway tanong niya. Hindi naman masakit. Totoo na wala akong nararamdamang masakit sa aking binti. Probably because of the painkiller. Anya, malungkot kong tiningnan ang hita na puno ng bondage. I'm sure this wound will leave a scar. Ito ang magpapaalala sa akin ng mga nangyari. Naramdaman ko ang pagtabi niya sa akin. Napansin ko ang lungkot sa mga mata niya. I hate seeing you like this. I feel guilty. Kasalanan ko ang lahat. I know what happened to you was extremely traumatic. I am sorry for everything. Ako ang dahilan ko bakit nangyayari sa'yo to. Ako ang nagdala sa'yo sa kapahamakan, Aliyah. Forgive me. Hindi ko inaasahan ang mga salitang lumabas sa bibig niya. Hindi ko naisip na isisisi sa kanya ang mga nangyari. Katunayan ay nag-iisip ako kung paano ko ba siya mapapasayang muli. Paano ko ba mapapawi ang lungkot niya? Ano ba sinasabi mo? That's now how I see you. Ikaw ang nagligtas sa amin. Sa'yo lang ako napapanatag. Naiiyak na sambit ko. I got what he's saying pero ayokong iyon ang isipin niya. Ayokong sisihin niya ang sarili. Higit na matimbang ang pagmamahal ko sa kanya. Ang totoo ay nahihiya ko sa'yo. I blamed you for everything. Not realizing that I was the one responsible for everything that happened to you. Please stop. Awat ko sa kanya. Natigilan siya at napatitig sa akin. Josh, I don't blame you. Alam kong hindi mo ginusto ito at hindi mo gugustuhin na mangyari ito sa akin. Biktima ka rin. Pareho lang tayong nasaktan. I still love you and I don't regret loving you. I grabbed him and cuffed his face. Kung alam mo lang, I wanted to see you smile again. I wanted to take away all the pain that you're feeling right now. Pero pakiramdam ko wala akong maitutulong sa'yo. Hindi sumagi sa isip kong sasihin ka. Hindi ganoon ang pagmamahal ko sa'yo. He gave off a gentle smile and I swear I caught a glimpse of a faint glow in his eyes. It brought me relief. At the very least,
I managed to make him smile. I am so grateful to have you. I love you. Pangakong babawi ako sa'yo, sa inyo ni John. Hindi ko nahayaang masaktan ka ulit. Bulong niya. Akmang hihilahin niya ako para halikan pero agad akong itinukod ang kamay sa dibdib niya. Napakunot ang noo niya dahil sa ginawa ko. What's wrong? Nagtatakang tanong niya. Ang baho ko na. Nahihiyang sabi ko. Lumawak ang pagkakangiti niya sa akin. Let me help you in cleaning yourself. Alok niya. Puno ng pagdududa ang tingin ipinukol ko sa kanya. What? Wala namang ibang tutulong sa'yo dito kundi ako. Wala akong tiwala sa'yo. Kunway pagtataray ko. Aliyah, you'll need my help. The doctor advised that you keep your wound dry for 48 hours. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto kaya natigil ang pag-uusap namin. Nagulat ako pagkakita kay Madam Lucia at sa ate Ramona niya na siyang dumating. Bigla ding natahimik si Josh, saka ako sinulyapan. Napansin ko din ang palitan nila ng tinginan. Aliyah, Iha, kamusta ka na? Tanong ni Madam Lucia. Pinagmasdan ko siya. Namamaga ang mga mata niya sa labis na pag-iyak. Alam ko kung bakit. Narinig ko ang lahat kagabi. Ang kataksilan sa kanya ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Gayon pa man hindi ko maiwasan na makaramdam pa rin ang pagkailang sa kanya. Okay naman po ako, Ma'am. Tita. Naiilang nasagot ko. Iha, maaari ka ba naming makausap? Nakikiusap ang boses niya. Tiningnan ko si Josh na noon ay nagtatanong ang mga mata sa akin. Hinihintay niya ang sagot ko kung papayag ako sa pakiusap ng ina niya. Opo, ano po bang pag-uusapan natin? Kinakabahang tanong ko. Sinulyapan muna niya si Josh na noon ay agad na nagpaalam sa akin. Aalis na muna ako para makapag-usap kayo. Okay lang ba? Pabulong na tanong niya. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Mabuti na rin malaman ko kung ano nga ba ang damdamin sa akin ni Madam Lucia. Alam ko namang hindi habang panahon ay may iwasan ko siya. Tumayo si Josh, saka ako kinintala ng halik sa noo bago lumabas ng room. Kami na lang tatlo ang naiwan sa kwarto. Naiilang na pinagmasdan ko ang dalawa sa aking harapan. Tumikim si Ramona bago nagsalita. Aliyah, we are here to apologize. Sa lahat ng mga nasabi at pinaramdam namin sa iyo noon. Simula niya, maang na napatitig ako sa kanilang dalawa. Hindi ko magawang magsalita. Noon nagsalita si Madam Lucia. Aliyah, alam kong hindi maganda naging pagtanggap namin sa iyo noon. Lalo na ako. Hindi ko ipagtatanggol ang sarili ko. Alam kong hindi kita lubos na tinanggap noon at yun ang ipinaramdam ko sa iyo. Her eyes reveal the truth in every word she says. Nasasaktan pa rin akong malaman na hindi niya talaga ako tanggap noon, pero handa akong pakinggan siya ngayon. Pasensya ka na sa akin, Iha. I've been a broken woman for as long as I can remember. I'm depressed and bitter, and I don't trust anyone. Alam mo na ngayon kung bakit. I'm fighting my own battle. I had no idea what kind of person I had become until yesterday. Santiago kept telling me what a bad woman I am because of how I treated you. Pero hindi ko napapansin yun. Masyado akong nalunod sa sakit na aking kinikimkim. I sacrificed everything for my husband and children. But Santiago broke my trust. It was devastating but when he asked for a second chance, pinagbigyan ko siya. Pero niloko lang niya ako ulit. Nanatili lang ako nakatitig sa kanya. Nakilala ko bilang matatag na babae si Madam Lucia, but now she didn't try to hide her feelings. I see how badly she's been hurting. Nakikita ko ang totoong nararamdaman niya na hindi niya hinahayaang makita ng iba. Malayo siya sa Lucia na madalas kong makaharap. Santiago will beg for another chance, only to break his promises once more. Until it became a habit. Hindi ko na-realize na sa bawat pagkakataong ibinibigay ko sa kanya, hindi lumalalim ang pagmamahal niya sa akin. Bagkus ay lalo lang niyang sinasamantala ang pagmamahal ko. Mas lalong bumabaw ang pagsisisi niya sa tuwing lolokohin niya ako dahil alam niyang patatawarin ko lang siya ulit. Pero ako ang nagbago. Naging mapag-isip ako sa mga tao.
I no longer believe in love. I have no faith in anyone. I wanted to protect my children kaya noon dumating ka. Sa'yo ko naibuhos ang lahat. She bit her lower lip. Bakas ang labis na pagsisisi sa kanyang mga mata, but I can't bring myself to be upset with her. I completely understand how she feels. I tried. Believe me, I tried, Iha. Pinilit kitang tanggapin. Hindi ko hinadlangan ang pagsasama niyo ni Josh. Hindi naman ako bulag sa pagmamahalan niyo noon pero hindi nawawala sa isip ko ang mga agam-agam. Mapanlin lang ang mga tao, tulad na mapanling lang sa Santiago. Kaya noong mabalitaan ko ang ginawa mo sa Klikit ay labis ang galit ko sa iyo. Iniisip ko na sinusubukan kong tanggapin ka pero pinatunayan mong tama ako sa mga hinala ko sa iyo na hindi ka mapagkakatiwalaan. Sobra akong nasaktan noon para sa anak ko. Dahil alam ko ang pakiramdam ng lukuhin. Alam ko ang nararamdaman niya kaya kahit galit na galit ako sa iyo noon, humihiling pa rin ako sana hindi totoo ang mga ibinibintang nila sa iyo. Na sana nagkamali lang sila ng bintang sa iyo. So when I saw you outside our mansion, I put you to the test. I offered you money which you accepted kaya mas lalo akong nagalit. Madam Lucia, nagawa ko lang pantanggapin ang pera dahil sa tatay ko. Pagtatanggal ko sa sarili, I know, Iha. I know. Alam ko na lahat. Josh told me. Sinasabi ng nanay mo sa kanya noon na lahat ng pinagdaanan mo sa tuwing bibisita siya kay John. Isang malaking pagkakamali ang ginawa ko sa'yo. Sobra ka naming nasaktan. Patawarin mo sana ako. Alam ko hindi madali ang mga pinagdaanan mo sa pamilya namin. Maghihintay kami hanggang sa mapatawad mo kami. Nagbagsakan ang mga luha niya. Ako man ay hindi na napigilan ang mga luha. Oo, at nasaktan ako noong unang labis. Sobra akong nanliit sa sarili at pakiramdam ko ay wala na akong karapatan na mahalin. Ngunit ngayon ay nandito sila at humihingi ng kapatawaran. There is no reason for me not to forgive them. I am aware that we are all in pain. Ang gusto ko na lang ay maalis lahat ng sakit na nararamdaman namin. Madam, Iha, call me Tita Lucia. And you can call me Ma'am kapag kasal na kayo ni Josh. Pagtatama niya sa akin. If you want to. Dagdag niya na bakas ang pag-aalangan sa mukha. Tita. Simula ko. Tapit siyang napangiti bagamat hindi pa rin naaalis ang pag-aalala. Aminin ko nagalit ako sa iyo. Kayo ang pinagbintangan kong nag-set up sa akin. Tinitigan ko siya at ang magiging reaksyon niya. Pero